nangungutya. So, hindi lang isa yan ang bali. Sinasabi lang niya na sa bawat tao na nagsasabi ng masakit laban sa mensahe ng Diyos na ipinarating ko, laging may kapalit. Yun yung sinasabi niya noon pa. Sabi niya, tuwing nasaktan ng damdamin mo, laging may kapalit. Kasi nga, sino ang nagutos sa akin, di ba siya? So ngayon, pag sinabi kayo sa akin, hindi ko man narinig kayo, pero narinig kayo ng Diyos sa mga sinasabi ninyo. Kaya yun sinasabi ng Diyos sa noon pa naman, na laging handa dahil maaaring buhay ang kapalit. Linawin natin, ang Diyos hindi mamatay tao. Never ang Diyos pumatay ng tao. Yun yung kalayaan niya na ipinagkaloob sa bawat isa. Yung malaya ka mabuhay sa mundo. Pero sa panahon na wala kang paniniwala, sa panahon na wala kang ginawa na ikakatuwa ng Diyos sa iyo, malaya ka pa rin mamuhay. Magpatuloy ang buhay mo. Ang kaibahan doon, sa panahon na may darating sa iyo, na maaring makapahamak sa iyo, pabayaan ka ng Diyos. Yun yung hindi ka iligtas. Kasi wala kang paniniwala at mas lalong pabayaan ka dahil marami kang sinasabing masakit laban sa akin, sa taong ginamit niya na kasangkapan para magparating sa mensahe ng Diyos or sa mensahe ng Diyos mismo. Yan ang sabi ng Diyos, wala kayong sinasabi, walang lumalabas sa bibig ninyo, pero nababasa ko ang puso ninyo. Ibig sabihin ng Diyos doon, walang maitago ang Diyos o ang tao sa Diyos. Kung tingnan nga ninyo, ang Diyos makakita before and after. Marami ng basihan o batayan kayo sa nagagawa ko. Marami akong sinulat na nagkatotoo. Hindi lang 100 yan. Sobra pa sa 100. Yun yung before. Yung sinabi niya, before yan, ang sinulat ko na ito. Ngayon, nakakita siya ng after, di ba? So ito yung mga gawain ninyo na hindi ko alam na pinapakita ng Diyos. Hindi ko kilala, hindi ko kayo kapitbahay, hindi ko kayo kaano-ano, at nakilala ko lang kayo kasi nagpagamot kayo. Ngayon, bakit nahalongkat yung nakalipas ninyo? Bakit nalaman ko ang mga ginawa ninyo na kayo lang nakakaalam? Ito yung nakalipas na. Ngayon, nakakita din ng Diyos kung anong meron sa inyo. Sa panahon na anong meron sa inyo sa panahon sa araw na to. Alam ng Diyos lahat yan kung ano ang mga ginawa natin. So wala tayong maitago sa Kanya. Kaya kayo, mga sinasabi nga ninyo na imposible dahil Diyos lang nakakaalam, yung sinasabi ninyo, para lang kayong kumuha ng bato din at pinupok sa ulo ninyo. Nasabi ko, before pa nangyari, nasabi ko din kung anong gawain ninyo sa haba ng panahon na nagawa ninyo, nakalipas. Tapos sasabihin pa rin ninyo, imposible. Pero nasa paniniwala na ninyo yon. Pinangandakan ninyo, pinagmamalaki ninyo, pinagsigawan ninyo, ang sinasabi ninyo, Diyos lang nakakaalam, walang iba.
Dahil Diyos lang ang makapangyarihan. Napakalinaw yan. Pero sa nagagawa ko, sinasabi ninyo imposible. Paano nangyari yan? So para kayong kumuha ng malaking bato at pinokpok sa ulo ninyo. Nasa paniniwala na ninyo. Ipinakita na ninyo na totoo ang sinabi ninyo na Diyos lang ang makapangyarihan at Diyos lang nakakaalam. Pero nandiyan na sa aktual, pinapakita ng Diyos. Yung buhay na tao, masasabi ko na hindi na magtagal, mamatay na. Hindi lang isa, dalawa yan. Nasabi ko. Nasa mga pinsan ko pa. Nasabi ko. At nangyari talaga. Tapos sasabihin, imposible. Demonyo ang gumamit. Di ba? Paano nangyari yun? Sinasabi niyo, demonyo ang gumamit. Na samantalang pinangandakan ninyo sa buong buhay ninyo na Diyos lang nakakaalam. Hindi naman niyo sinabi na demonyo lang ang nakakaalam at demonyo lang makapangyarihan. Pero sa nagagawa ko, nasa inyo, lumabas ang bibig ninyo, imposible. Demonyo ang gumamit yan. Paanong demonyo? Ay malinaw naman ang sinasabi ko na sinabi ng Diyos, sinabi ni Jesus Christ. Nabibigyan kita ng power of mind. Ang power mo na mind mo yan is powerful. Dahil makakita ka kung anong meron sa isang tao at mas lalong powerful yan. Pag naging espiritu ka, dahil makakita ka ng kasalanan ng tao, buhay man at patay, kahit matagal lang namatay. At higit sa lahat, makakita ka ng parating. Tapos sasabihin ninyo, demonyo. Na ang mukhang bibig ko naman, si Jesus Christ, ipinagtanggol ko si Jesus Christ, na pinagkakitaan ng tao, pinagkitaan ng mga pare at pastor ninyo, yung mga katikista ninyo at sino-sino pa na sa loob ng simbahan. Tapos sasabihin ninyo, demonyo. Samantalang kayo mismo, kayo ang demonyo. Hindi ba lang ninyo naisip na kayo ang demonyo? Kaya kayo ang sumaway sa mga bagay na gusto ng Diyos. Kayo ang gumawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Tapos sasabihin ninyo, demonyo, nasa mensahe ng Diyos na ang demonyo, tao. Walang demonyong espiritu. Tapos ngayon, sasabihin nyo, demonyo ang gumamit. So ngayon, sa pagsaway ninyo, diyan kayo nagkakamali. Dahil darating ang oras na aanihin ninyo ang mga pinunla ninyo. Si kamatayan ang dadalaw sa inyo anytime. Hindi ako naniwala na walang mga taong nanamaya pa dahil sa ginagawa ko. Sa side ko lang, marami na. Pwede kong sabihin, hundreds meron sa kilala ko. Pero nasa mensahe ng Diyos, maraming nangamatay sa nagsasabing masasakit laban sa iyo at sa mensahe ng Diyos. Hindi mo lang alam kasi hindi mo sila kilala. Iyan, napakalinaw yan. So sa kilala ko, hundreds. May sigurado meron. Marami sa kamag-anak ko. Isipin niyo mabuti yan. Kaya kayo, kung hindi kayo naniwala, mas mabuting manahimik kayo, tikom ang bibig, para tuloy ang buhay ninyo. Dahil sisiguro ko sa inyo, pag ginawa ninyo yan, kung meron ng kayong kahoy dyan sa bakuran ninyo, at paggawa na kayo ng kabaong, o kayo mismo ang gagawa habang buhay pa kayo. Dahil sigurado ako, 100% ako yun. Kahit nga sa pamilya ko, nangyari kung ano man ang nangyari. Yung nga sabi nga ng Diyos, wala kang pipiliin sa kanila. Ibig sabihin ng Diyos doon, wala siyang pipiliin. Dahil sa mga masasakit na sinasabi ng tao, pabayaan niya ito hanggang sa mapapahamak. Pero hindi ibig sabihin, ang Diyos ay mamatay tao. Pinababayaan niya ang mga taong ito dahil sa mga sinasabing masasakit.
hanggang sa napapahamak. So, yun yung mensahe na pinarating ng Diyos yan. Sana yung pangalan na yun, nakilala ko, sana hindi nangyari sa kanya, o kapareho lang niya ang pangalan. Tiyak. Marami sinasabing masakit. Kasi wala may iba sumasaway sa akin eh. Una talaga yan. Kamag-anak ko. Kaibigan ko. Yun sinasabi ng Diyos noon pa. Kung saan ka pinanganak, sila yung hindi maniniwala sa'yo. Kung sino yung malapit sa puso mo, at sino yung mahal mo sa buhay, sila ang mawawala. At totoo lahat. Nangyari yan. Minsan yung tatlo na yan. Hindi lang yung mga sinulat ko na trahedya. Ang alam lang ninyo, yung trahedya lang. Yun ang alam ninyo. Hindi ninyo in general ng mga mensahe na Diyos na sinulat ko. Kasama na yun. Yung sinasabi niya na ang dating lugar na hindi babae na. Yung mga bundok ngayon, magluon na ng mga landslide, mangyayari ito kahit saang lugar. Kasama lahat yan. Sa inyo, nakapokus lang kayo sa Bagyo. Nakapokus lang kayo sa Lindol. Kasi, yun lang kayo. Ang alam ninyo, yun lang ang trahedya. Trahedya sa buhay ng tao, madami. Yung babagyuhan kayo ng mga problema. Dahil walang gabay ang Diyos sa inyo. Dahil pinabayaan kayo. Puro problema inaabot sa inyo. Puro sakit sa inyo. Naniwala kayo, pero nagpatuloy ang mga gawain ninyo na alam ninyong labag sa kautusan ng Diyos. Kaya puro problema inabot sa buhay ninyo. Bakit kaya naniwala mo kay Jesus Christ, kay Narciso Lalo, bakit may sakit ako? Bakit may problema ako? Ano? Ang paniniwala ninyo hanggang bibig lang. Kaya sabi, bakit hindi ako gumaling? Naniwala naman ako. Nag-share naman ako. Di ba? Bakit ako gumaling? Nasaan yung sinabi ng Diyos? Nasaan ang pagbabago ng isang tao samantalang yung ulit niya mga bagay na ayaw ko? Eh, paano kayo pagalingin? Na sinabi ng Diyos, gagaling sila ayon sa paniniwala nila sa akin, Jesus Christ. At paniwala sa iyo na ginamit tayo sa kapa. So, ano yung narinig nyo sa akin, dapat i-apply nyo sa sarili. Paggaling physically, mentally, at spiritually. Ano naman yung gumaling physical ninyo? Eh, yung spiritual ninyo. Na yun ang pinakamahalaga. Dahil pag wala tayo sa mundong ito, mayroon tayong buhay pa after death. Yun yung buhay na walang hanggan. Paparaiso ka man o may impyerno. Walang hanggan yun. Dahil yung naglunang ka sa init ng laba o apoy man. So, paraiso ka dito sa paraiso. Walang problema, wala kang sakit. Yun yung kaibahan doon. Kaya kailangan mapagandaan ninyo. Yung sinabi ng Diyos na laging handa. Anytime, maaari tayong mawala. Hindi yung maghanda ka na lang pag naghingalo ka na, tulad ng ginawa ninyo. Pag mayroon na kayo sakit, doon na magsimba, doon na tatawag sa Diyos, magpamisa pa yung iba, magpadasal pa yung iba. Yun ba yung paghahanda ninyo? Ano yun? Naghihingalo ka na lang, naisakit ka na lang, doon ka na tatawag sa Diyos. Nasaan ka nung malakas ka pa? May Diyos ba sa buhay mo? Kung paano ka nabubuhay? Nagkasakit ka lang, patawag ka ng pare, magpasantalana ka, punta ka lang si man kasi magmampisal ka. Paano ligtas nun? Ang kaligtasan doon sa gawain natin sa araw-araw, yun yung paghahanda natin. Kung paano tayo nabubuhay. Ito bang lahat ng ginagawa natin sa araw-araw? Naayon ba ito sa kagustuhan ng Diyos? Hindi sinabi ng Diyos na magpamisa ka, magpadasal ka, para maligtas ka. Ang layo ng mga paniniwalang namulatan ninyo.
wala sa katotohanan, wala sa katitik. Para mas madaling maunawaan na walang kaligtasan, yung mensahe ng Diyos na ang mga pari at pastor ay tinatawag silang number 1 makasalanan. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tundok na. Pag naniwala ka sa turo nila, asahan mo na. Bukas na ang pintuan sa impyerno para sa iyo. Dahil ang natutunan ninyo ay nanggaling sa kanila mismo. At nakita ninyo ang buhay nila. Molestia, rapist, bakla, matay tao. O, babalik tayo mamaya pagkatapos ng itong ibang mensahe. So, yun lang. Thank you, Brother Nas.